Nasaan ako? Hindi ito ang short drama na pinapanood ko. Ang villa ni Gu Jingshan. Nakapunta ako sa ibang panahon? Nakapag-time travel pa ako? Baka naging bida ako na si Meng Shuye. Naging katulong ako ng pamilya Gu. Bakit naman? Ayaw ko, gusto kong mag-time travel ulit. System. Diyos. Maawain na Budha. Pakiusap, pwedeng pumili ulit ako. Bakit naman? Bakit ang iba bida ako? Ako ay alipin. Ayaw ko. Alis na. Magandang araw, Panginoon. Umuwi ka na? Uminom ka ng tubig. Shui, hayaan mo na lang ang katulong sa ganitong maliliit na bagay. Lagi mo akong pinag-igib ng tubig. Ito ang paborito mong lemon water, sariling recipe ko. Secret recipe. Nako, tubig na may laso na patuluyang papatay sa'yo. Inumin mo. Isang inom, wala ng ingay. Hindi abutin ng ilang araw. Ipapasok ka na lang sa ospital. Sino? Sinong nagsalita? Ano ang nangyari Yingxian? Walang nagsasalita. Inumin Montag. Hindi kailangan ko bang magpaalala? Yang tangang boss guna yan. Baka mamatay siya. Sino nang magpapasahod sa akin ng 50 kada buwan? Dahil sa ugali ni Meng Shuye na walang patawad. Kung mamatay ang tanga, lahat tayo mawawala ng trabaho. Inumin Montag. Naku, Kihua. Boss Q, yun. Ang ibig kong sabihin, masama uminom ng lemon water nang walang laman ang tiyan sa umaga. Kaya handa akong magigib ng maligamam na tubig para sa'yo. Ano ang hinihintay Montag? Nabuhos ng tubig, punasan mo. Uwi ako't magigib ng bago. Buti na lang nabuhos. Kailangan pang magigib ng panibago. Napakasama ng ugali. Yun ang iniisip ni Kihua. Naririnig ko ang iniisip ni Kihua. Ano nang ibig sabihin ng tubig na may patuluyang lason? Posible kayang itong tubig na ito, Kihua? Kihua. Ako si Kihua. Diyos ko, sanlibutan. Sino ng mabuting tao ang nagngangalang Kihua? Kung hindi sila ang nababaliw, ako ang nababaliw. Ginagago niyo ba ako? Anong nangyayari kay Kihua ngayon? Ang word mo Jinshan, halika. Inumin mo na, masyadong mapait kapag matagal nakastip. Lanan. Hindi pwedeng inumin. Okay, kalang. Sige na, mauna ka na. Okay Shuye, hindi ako uhaw. Mabuti naman ang intensyon ni Kihua. Kahit hindi ko alam ang nangyayari. Pero mas mabuting mag-ingat. Yang tanga na yan, ilang buwan nang umiinom ng lason. Kapag uminom pa yan ng 10 o 8 beses, malalaglag. Yun na yun.
Ang masamang bida ay gaganti sa pamilya Gu. Sa dalaga at pangalawang anak na lalaki. Parang hindi nagtagal, nasakop na niya ang buong pamilya Gu. Kung tutuusin, 1 buwan lang ang pinakamatagal. Kung babaguhin ko ang kapalaran ko, kailangan kong magmadali. Hindi ganoon si Shuye. Hindi niya gagawin yon. Pero wala namang dahilan si Kihua para magsinungaling. Mukhang hindi niya alam na naririnig ko ang iniisip niya. Jintian, sa susunod na buwan, magkakaroon tayo ng kasunduan ng pagpapakasal. Pwede mo bang ipangako sa akin na ibibigay mo sa akin ang pinakamarangyang kasal? Gusto kong lahat ng tao sa Sioux City ay dumalo at magbigay ng kanilang pagbati. Sige, paghandaan nating mabuti ang ating kasal. Naayos ko na ang lahat. Anak ng isang sugar ng pamilya Gu. Paano ka nakakapagmataas ng ganoon? Engagement party lang yan, hindi kasal, pwede na yung simpleng handaan. 100 Rolls Royce at ang pinakamarangyang hotel sa buong lungsod. At puno ng pulang rosas. At kailangan mo pa ng pinakamagandang haute couture gown para magyabang. Ang galing mong mag-aksaya ng pera. Jintian, sa araw na yon, gusto kong 100 Rolls Royce ang susundo sa akin. Gusto ko rin ng pinakamarangyang hotel, lahat ng siyam na palapag ay para sa akin. Punuin ng mga rosas at susuotin ko ang pinakamagandang haute couture gown. At dahan-dahang lalakad palabas. Naku, siguradong mapapahanga ang lahat. Pangako Montag sa akin, tu. CJ, HMP, anong eksena Montag? Hindi. Anong pangalan mo ulit? Ako si Kihua. Kuywa, di ba? Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Miss Meng, nagkakamali ka sa akin, ako. Nag-iisip lang ako kanina. Sinabi ko na sa iyo na huwag mo akong tawagin. MRS Gu, ilang beses ko na bang sinabi sa inyo? Ako ang babaeng may-ari ng bahay na ito. Anong pagpapanggap, hindi pa nga kayo nakikipag-engage. At saka, hindi mo naman ako sinasahuran, may-ari pa. 100 taon na wala ang Qing Dynasty, hindi mo pa rin natatanggal ang tali. Yingxian, tignan Montag siya, tignan Montag. tama na. Huwag na kayong mag-away, pagod na ako, bukas na lang natin pag-usapan to. Hindi. Zia. Ngayon, kahit isang katulong ay kayang apihin ako. Wala akong pakialam. Ngayon, isa sa atin ang dapat umalis. Ikaw na ang bahala. Evie, sige, aalis na ako. Sino ba ang may pake? Kihua, bukas, hindi ka na kailangang pumasok dito. Kailangan ko ng isang personal na sekretarya. Bukas, pumunta ka sa Gu Corporation bago mag-negatibo siyam, 00 yan. Sa hinaharap, sumama ka na lang sa akin. Hoy, Yingxian. Tumutulong ka ba sa kanya o sa akin? Hindi mo ba sinabi na isa sa inyo ang dapat umalis? Hindi pala ganun katanga ito. May pag-asa pa itong maligtas. Nga pala, yung 50,000 kong sahod. Pareho pa rin ang sahod. Bukas na lang natin pag-usapan ang ibang bagay. Hoy, hindi ako. Marunong ka bang magmaneho? Ihatid mo ako sa Sambrook. Boss, magaling ako magmaneho, sigurado ka dyan. Boss Gu, nasaan na yung may batch mo? Si Yao Wang, bigyan mo ako ng 1 minuto. Sa baba ng kumpanya. Hindi sabi gamitin mo ako ngayon. Sana. Ginamit po ng misis nyo. Sinabi raw po niya sa inyo. Meng Shui, Oo. alam ko na. Hoy, pamilyar ako sa eksenang ito. May kinakasamang binata si Meng Shuye sa labas. Gusto niya magmaneho ng mamahaling kotse, kaya hiniram ni Meng Shuye. Yung kotse ni Gu para gamitin niya. Pero nabangga ng binata yung kotse. Nang malaman ito ni Gu, akala niya na aksidente si Meng Shuye. Kaya nagpadala pa siya ng 1 milyon bilang consolation. Talagang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Sobrang simp. Si Yao Wang, imbestigahan mo kung saan nagpunta si Meng Shuye. Saan man siya pumunta at kung sino ang nakasama niya, dapat malaman ko lahat. Sige, boss ko. Ay, tama ang napuntahan mo para maghanap ng impormasyon. Tinatawag na nga siyang Mrs. Gu ni Meng Shuye.
Tao niya ba ito o ni Mrs. Gu? Hindi ba halata? Kung makakakuha ka ng impormasyon, milagro na yun. Ang ihis naman. Paano naging pinakamayaman sa Sioux City? Teka. Huwag na, sige na, magtrabaho ka na. Siege, alles na ako, Bosku. Boss Gu, wala na rin pala yung kotse niyo. Ang Sam Group ay hindi kalayuan sa atin. Gusto mo bang sumakay sa kotse ko? Sige, sandali lang ng 2 minuto. Dadalhin ko ito sa iyo sa loob ng 20 minuto, paalam. Coats, Ano pa ba, dadalhin ko ba sa iyo ang isang malaking kotse? Grabe naman. Bilisan mo. Hawakan mo ng maayos. ah. Aray. Boss, okay ka lang? Dadalhin kita sa ospital. Okay lang kayo? Basta okay kayo. May problema ako. Alam mo ba kung anong kotse ito? Ha? Tingnan mo, mukha bang may batch mo ito? Nakakatawa talaga, yung lalaki na nagmamaneho ng kotse ng may-ari ay nabangga ang may-ari. Boss Gu, ang laki ng berde sa ulo mo. Wala ito sa orihinal na kwento. Chismis, chismis. Gas gemma kayo no? Ha? Halika, halika. Alam mo ba kung anong kotse ito? Sabihin mo sa akin, may batch. Hindi muna natin pag-usapan ang plate number ng kotse ko. Nakita mo ba? Ayaw mo bang bilhin ito? Magbayad ka agad? 50,000. Ano ba, nananakit ka? Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? 50,000 lang ang gusto mong ibayad. Ang simple mo naman mag-isip. Ako. Mga scammer kayo pero kayo pa ang may lakas ng loob. 50,000 na lang, hindi na kita kakasuhan. Ang kotse ko ay hindi bababa sa 1,000,000. Hinihingi ko lang sa iyo ang 50,000. Napakabait ko na sa iyo. Kung hindi, isang tawag lang. Hindi kayo makakapagtrabaho sa Sioux City. 50,000 kami ang magbibigay sa iyo. Ano pa ba? Ako pa ba ang magbibigay sa iyo? May zira ba ang utak montag o may bula? Boss Gu, ang tanga ng taong ito, hindi ko kaya, ikaw na. Kanino mo ipinahiram ang kotse ko? Bigyan mo ako ng 0 minuto para ayusin ito. Saan mo nakuha ang kotse na ito? Siyempre, binili ko ito, hindi. Hindi mo pa ba nakikita ang ganitong klaseng kotse? Sabihin ko sa iyo, hinihingi ko lang sa iyo ang 50,000. Napakabait ko na sa iyo. Kapag dinala ko ito sa 4S shop, hindi bababa sa 100,000 ang presyo. Tatanungin kita ng huling beses, saan mo talaga nakuha ang kotse na ito? Kung hindi mo sasabihin, hindi ka na makakapagsalita habang buhay. Woo, ang yabang mo ah. Oy. Mas okay nga walang kotse. Ha? Hindi, nasa ibang lugar ako ngayon. Mga 3 oras pa bago ako makauwi. Kailangan mo talaga ngayon? Siksik, babalik na ako agad para sa'yo. Wag ka magalit baby, bye-bye. Ay si Meng Shuye, ganito pala trip niya. Ang hirap nito lunukin. Sverte Nyo. Emergency SA Jova KO, 30K, Pagatian Nyo. Bigay Nyo na, tapos na tu. Bilizan Nyo. Boss Gu, itawag ko na kaya sa pulis? Kitang-kita namang sinasadya to, ikaw pa naman malaking presidente. Na-scam ng tanga, nagmamadali tayo. Naghihintay pa tayo sa Samson Group. Tingnan mo itsura natin ngayon. Makakapunta pa ba tayo? Pina-reschedule ko na sa Samson. Ano gagawin natin ngayon? Huwag tatawag ng pulis.
Pag nakita ako ng publiko na ganito, malaking bagsak sa stocks ng grupo. Hoy Liu Cheng, san mo dinala kots ko? Ibalik mo agad sa akin. Huwag kang magsinungaling. Ano? Na aksidente? Send MO location Montag. Makinig ka, ayusin mo to agad. Tapos ibalik mo agad sa akin kots. Pagdating ka udun, hindi kita papatawarin. Scam. Sige, hintayin Montag ako pupunta na ako. Magbabayad ba kayo o hindi? Kihua, nawawala ka na sa sarili mo. Boss Gyu, hindi kita pwedeng masaktan ulit. 50 lang sahod mo, bakit ka nagmamartir? Ano ito sa akin? Boss Gyu, ang pugi ko kanino. Huwag mong kalimitan dagdagan sahod ko. Ha? Pang-akit pala to, mas magaling pa sakin. Bayaran niyo na. Pag di kayo nagbayad, saan ako papaayos ng kotse? Kailangan maayos agad para mabalik ko. Suking, pumunta ka sa Susiti Avenue, send ko location. Gamit kotse ko tinamaan ako. Tapos sinaktan pa ako. Ngayon gusto mo pa kaming bayaran. Ha! Nakakatawa talaga. Binigyan ka na ng pagkakataon, hindi mo pinahalagahan. Ol, patakbuhin mo na yung sasakyan mo. Maybach, kaya Montag beayan? Nagkakagulo ka na ba o nananaginip ka pa? Hay, ikaw. Hi. Tara, hintayin natin ang magandang palabas. Ano ba nangyari? Halika, tingnan ko kung okay ka lang. B-boy kabia? Nagmamaneho ka tapos nakabangga ka pa? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginagawa mo? Sila ang nagpakalat ng bala. Boss Gyu. Yung girlfriend mo, naglalandian sa iba. Tingnan mo, bilis. Aray. Tara, samahan kita. Sino bang tanga ang nagpakalat ng bala? Patayin ko talaga siya. Meng Shui. Patayin mo ako. Meng Shui. Patayin mo ako. Yingxian. Bakit Nakamoto Kalang? Okay, Kalang ba? Hindi mo ba dapat ipaliwanag ito? Heto na. Ang ganda ng eksena. Talagang mas masaya kapag live kesa sa drama. Ako? Haha, kapatid ka Ozia. Pinahiram ko lang ng kotse para magmaneho ng isang araw. Sinabi ka una kay Secretary Wang. Hindi ko inakalang ikaw ang mababangga niya. Tinatawag ka niyang baby. Akala mo ba bulag ako o tanga? Gusto mo ba tawagin ko ang iba para magtanong? Suye, bakit mo ginaganito ang probinsyanong ito? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Meng Suye, hinampas Montag ako? Sinabi ko na lumuhod ka at humingi ng tawad. Naririnig mo ba? Alam mo ba kung sino siya? Biles. Tama na, ayoko nang panoorin ang pangit niyong acting. Dumating na si Fangking, kung may problema sabihin mo sa kanya. Fangking. Yung number 1 bodyguard ng pamilya Gyu, talagang matapang yun. Bakit ikaf? Boss, Ikaw na bahala dito, gawin mo ang dapat. Opo. Alaynan.
Boss Q. Dalhin mo ako sa ospital. Kihwa, ano nangyayari sa akin? Pwede ba akong makiusap sa iyo? Huwag mo na akong tawagin Kihua, may pangalan ako. Tawagin mo akong Kianday. Hindi maganda, mas maganda pa rin ang Kihwa. Nalason ka, ngayon ay pumasok na ang lason sa iyong mga internal organs. Sabi ng doktor, may lawi ka. Habang buhay ka ng magiging lumpo. Paano ako nalason? Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Kihwa? Si Meng Shuye talaga ang may balak sa akin. Paano siya nangahas? Hindi. Hindi ito ospital ng Gyu. Saan mo ako dinala? Kuya, wala ka bang tama? Isipin mo, sino pa ang may motibo para lasonin ka? Bakit tuwing nagpapacheck up ka sa sarili mong ospital? Walang nakikita. Ang ibig mong sabihin, May kumukutsa ba rin sa ospital ng Gyu? siya rin yung Meng Shuye na nagtaksil sa iyo. Ang magandang si Meng. At si Secretary Wang Rin ay hindi mabuti. Kihwa. Paano mo nalaman ang mga ito? Alam ko lang, huwag mong alamin kung paano. Hindi ko sasabihin sa iyo. Ang scriptwriter ay tangang scriptwriter. Kihwa. Ano man ang mangyari. Salamat. Salita lang ang pasalamat. Dagdagan mo ang sahod ko ng 50 Ang laki naman ng boss. Nga pala, paano yung si Meng Shuye? Mag-engage na kayo sa susunod na buwan. Dahil sa mga nangyari. Kailangan kong muling suriin si Meng Shuye. Ipagpaliban ang engagement. Pero hindi pa ako pwedeng makipag-away sa kanya ngayon. Kailangan kong panatilihin siya. Hintayin nating lumabas ang mga baho niya. At saka natin silang lahat huhulihin. Lenan. Nga pala boss. Maliit lang ang sahod ko, wala akong kamag-anak. Wala na talagang matitirhan. Pwede ba akong manatili sa malaki mong bahay? Ha ha ha. Siyempre. Pumili ka ng kwarto sa third floor. Ipapalinis ko muna para sa'yo. Hindi okay na ako sa kwarto ng katulong. Sige, aalis na muna ako. Ah, nga pala, sabi ng doktor stable na ang toxins mo. Pumunta ka lang monthly sa hospital para magpa-cleanse. Okay na yun. Bye. Sabihin mo na, si Kuihua ba ang nag-utos sa'yo na nakawin ang kwintas ko? Hindi. Hindi po asawa ko, hindi ko hinawakan ang kwintas mo. Naalala ko, ikaw ang naglinis ng kwarto ko ngayon. Bakit nawala ang kwintas ko paglabas mo? Alam mo, 200,000 ang halaga ng kwintas na yon. Kung hindi, tatawag na ako ng pulis para makulong ka ng 10 taon. Huwag na pong bagbugin, baka mamatay siya. Mabait naman si Xiaoli. Hindi ko siya pinaniniwalaang magnanakaw. Baka naiwan lang po sa ibang lugar, hanapin niyo ulit. Tumigil ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Sinasabi kong siya ang magnanakaw. Siya talaga ang magnanakaw. Shaoli, tatanungin kita ng huling bises. Si Kuihua ba ang nag-utos sa'yo na nakawin ang kwintas ko? Nainggit siya sa akin, gusto niyang maging asawa ng pamilya ko. Kaya pinakuha niya sa'yo ang kwintas ko, tapos bibigyan ka niya ng bayad. Shaoli, sabihin mo lang na si Kuihua ang nag-utos sa'yo. Pagkatapos, palalayain kita, hindi kita pagbibintangan. Siya lang ang ipapakulong ko, okay? Kahit patayin niyo po ako ngayon. Hindi ko siya itataksil. At hindi ko talaga kinuha ang kwintas nyo, sinasabi nyo lang na nawawala. Pero wala naman kayong ebidensya. Ang galing.
kung ayaw makinig ni Kuihua sa akin. Pati kayo ganyan din. Kung ganon, tuloy lang ang pagbugbog sa'yo. Ikaw, simulan mo, huwag titigil hanggat hindi ko sinasabi. Hanggat umamin siya. Sige na. Tigilan mo yan. Xiao Mengzi, anong klaseng kalokohan yan? Kung ganyan ang paghampas mo, papatayin mo ang tao. Xiao Wang, dalhin mo agad si Xiaoli sa ospital. Tumigil ka. Kuihua. Ngayon, lumalaki na ang iyong kapalaluan. Ano? Pagkatapos mong utusan si Xiaoli na nakawin ang aking kwintas. At nahuli ko, ngayon gusto mo na lang siyang dalhin palayo. Para sirain ang ebidensya. Sasabihin ko, baka nga noong bata ka, natamaan ka talaga ng pinto sa ulo. Kung sabihin mong si Xiaoli ang magnanakaw, siya na nga. At kahit na may ginawa man si Xiaoli, hindi mo dapat siya bubugin ng ganyan. Wala ka bang kaalaman sa batas? Nakalimutan ko, hindi ka nakapagtapos ng high school. Kaya siguro wala kang alam. Xiao Wang, dalhin mo na si Xiaoli sa ospital. Ako hala sa hakinan. Tumigil ka at huwag kang alis. Xiao Mengzi, huwag ka rin magpanggap dito. At maglaro ng mga hamak na panlilin lang. Sa villa ng pamilya Gu, napakaraming kihi ang naka-install. Hindi mo alam bilang asawa ni Gu. Pero alam kong lahat. Kung gusto mong maglaro, ayusin mo muna ang mga gisisis na yan. Kung hindi, pagdating ng pulis, hindi natin masasabi kung sino ang makukulong ng ilang taon. Ikaw na isang katulong, sinaktan mo ako. Nandito ka pa rin at nagmamataas. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Sino ka ba? Anak ng driver ni Madam Gu. Matapos siyang pumanaw, pinatira ka ni Boss Gu dito bilang awa. Pero ikaw, ginamit mo ang pagkakataon para tuksuhin siya. At ginawa mo siyang sunod-sunuran. Sa huli, hindi ka rin ba isang katulong ayon sa sarili mong bibig? Kuihua. Huwag mong isipin na dahil kinaawahan ka ni Jingchan. At pinanatili ka sa tabi niya, ay kanya ka na. Ang puso niya ay akin lamang. Ikaf. Ay isa lamang kasangkapan na madaling palitan. At saka ngayong araw, nakita mo na rin. Ano ang masama kung nagpakasal ako sa isang binata? Ano naman kung ipinahiram ko ang kotse sa iba? Hindi naman niya ako ginawan ng anuman, di ba? Ikaw. Talagang may problema. Akala mo talaga si Boss Gu ay patuloy na magpapakalambot sa'yo tulad ng dati. Ano na ang nangyari sa maliit mong mukha ngayon, hindi mo ba alam? Buhay ka pa ba? Itutuloy pa ba ang engagement party? Kung hindi ka magiging maingat, gumagawa ka pa ng mga panlilin lang, gusto mo bang mamatay ng mas mabilis? Siya uli ang pangyayari ngayon. Babayaran mo sa akin ng doble sa hinaharap. Nga pala, may sasabihin pa ako sa'yo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa paglalagay ng lason. Pumunta si Boss Gu sa ospital ngayon. Nalaman na ang lahat. Ano? Hoy, Dr. Zhao. Pumunta si Jingchen sa ospital ninyo ngayon. Ah, sige. Kung may mangyari, sabihin mo agad sa akin, ha? Tote, ano ang gagawin ko? Kung ganito pa rin ang mangyayari, mapapaalis ako sa pamilya ni Gu Jingchen. Nakalimutan na ang lahat ng aming plano. Laomeng, sabihin mo na kung ano ang gagawin natin ngayon. Anak, huwag kang mag-alala. Ilang taon na nating pinaghandaan ito. Marami na tayong tao. Hindi ganoon kadaling makawala. Halika. Ganito ang gagawin ko. Ah. Ha ha ha. Kuya, Umuwi ka na. kuya, ang Zaya is a turkey. Kami ni Kian. Boss Gu, ito ang proposal para sa Commercial Street. Kuya. Zeno ito? Hindi ba ito ang pangalawang anak ng pamilya Gu? Mas gwapo pala sa personal. Katulad ng kanyang kuya, mahilig din sa pag-ibig. Laging ginagago ng mga babae. Ito ang bagong sekretary ko. Miu Kihua. Ano ba talaga ang nangyari kay Xiaoqin? Sabihin mo naman. Kuya, kami ni Kian ay umuwi para magpakasal na sa Howard Hotel. Sa parehong araw ng engagement party mo, guguluhin natin ang buong City, AME. Hindi mo pa alam ang tunay na mukha ni Shen Qian. Mas masahol pa siya kaysa kay Meng Shuye. Sa huli, nagtulungan siya at si Meng Shuye. At sama-sama nilang winasak ang iyong pamilya. Nga pala,
Ang bunsong anak ng pamilya Gu na si Boxing Gu. Siya ang pumatay sa kanya. Xiaoqin, naantala ang aming kasal ni Shuye. Ngayon, tutukan na lang natin ang paghahanda para sa'yo. Ha? Bakit? Hindi mo na kailangang magtanong. Nga pala Xiaoqin, hindi ko pa nakikilala si Shen. Kung may oras ka, dalhin mo siya para magkita-kita tayo at magkakilala. Sige, dati kasi laging wala kang oras. Bakit ngayon bigla mo siyang gustong makilala? Itatanong ko sa kanya. Yingtian. Jingtian, may magandang balita ako para sa iyo. Buntis ka. Oo. Sabi ka gabi bakit ako laging nahihilo at ayaw kumain. Pumunta ako sa ospital at tingnan mo, 1 buwan na pala. Ano, masaya ka ba? Boss Gu, sigurado ka bang iyo ang batang ito? Ha? Baka naman yung nakaraan, yung nagmamaneho ng may batch mo. Tumahimik ka. Oo, sinabi ka una yung kapatid ka o yun. Si Jingtian lang ang lalaki sa buhay ko. Boss Gu, magiging ama ka na. Mga babae, paulit-ulit lang ang mga mababang paraan nila. Hindi ko alam kung makikilala ni Boss Gu. Hindi. Naalala ko itong si Meng Shuye. Hindi ba't baok siya? Sabi nila, dati masyado siyang malandi. Madalas siyang magpalaglag kaya hindi na siya makabuntis. Kaya nga pinag-isipan niyang sirain si Gu Jingtian. Para siya ang pumalit. Kung ganun, paano nakuha yung resulta ng pregnancy test? Yingtian. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Kung hindi ka naniniwala, magpadna test na lang tayo. Pero hindi pa fully formed ang batang gayon. Baka may masamang epekto sa kanya kung magpa-test tayo. Naniniwala ako. Naniniwala ako. Shuye, may trabaho pa ako, umuwi ka muna. Yung kasal natin? Inimbita ko na ang maraming kamag-anak at kaibigan. Pagkapanganak na lang ng bata. Siege. Ate. Kuya, nakausap ko na si Kian. Mag-usap tayo ng maayos bilang pamilya. Umuwi ka muna at magpahinga. Hihintayin kita. Kihwa, Narito. Boss Gu, may mga utos ba kayo? mag-imbestiga ka sa ospital ng Gyu. Alam mo na dapat kung ano ang hahanapin. Ako. Boss Gu. Delikado ito. Kapag natapos mo, bibigyan kita ng 1 milyon. Gagawin ko. Siguraduhin lihim ito. Ang sarap magtrabaho ng walang ginagawa. Sino ba namang mag-imbestiga sa ospital? Mahina akong babae. Gagawin ko ba ang ganitong delikadong bagay? Parang tupa na pupunta sa bibig ng lobo. Gamitin mo ang utak mo. At saka, sinabi na sa akin ng scriptwriter kung sino ang mga gisi sa ospital. Isang si Zhao lang at isang nurse na apelyidong Zhang. Sa Gyu Group, si Secretary Wang patay na siya. Sa sales office, may isa pa, ano ba yon? Si Meng Suyao. Apelyidong Meng din. Baka kamag-anak ni Meng Shuye. Ay, bahala na. Patayin na lahat. Pagkatapos ng ilang araw, ibibigay ko na lang ang listahan kay Gu Jingtian. Kung masyadong mabilis, hindi siya maniniwala. Itutuloy ko na. Itutuloy ko, kailangan ko ng 5 kills.
Kuya, ano ba ang nangyari sa ayon gayon? Lizo, may problema ka ba kay Kian? Xiaoqin. Hindi mabuting tao yang Shenqian na yan. Makinig ka sa akin, hiwalayan mo siya. Bibigyan kita ng mas better. Kuya, nababalif ka na ba? Isang taon na kaming magkasama ni Kian. Malapit na kaming magpakasal. Tapos ngayon mo sasabihin to? Kuya, simula noong bata ako, sinusunod ko lahat ng sinasabi mo. Pero ito na ang tungkol sa buhay ko, hindi kita susundin. Isang beses mo lang siya nakita, tapos ganito na ang desisyon mo? Hindi mo ako mapapapaniwala. Tuloy ang kasal namin ni Kian. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi mo na kailangang mag-alala. Xiaoqin. Five kills ko. Boss, nag-imbestiga na ako. Nag-imbestiga na. Ano? Sa Star Moon Lake ngayon na? Sige, pupunta na ako. Boss ka kasi eh. Hindi na ako magmumotor, magta-taxi na lang ako. Huwag mong kalimutan i-reimburse ang pamasahe sa taxi. Tapos na ang trabaho, parang ama ko talaga ito. Boss Gu, bakit mo ako tinawag dito? May problema ka ba? Kihua. Lahat ba ng pagmamahal ay madaling masira sa harap ng interes? Lahat ng tao sa paligid ko parang may suot na maskara sa harap ko. Ang totoo, iba ang itsura nila. Hindi, Boss Gu, ang mundo. Ay hindi lang itim at puti. Tingnan mo, suot ko ngayon itim na damit, itim na pantalon, puting sapatos. Bukod sa itim at puti. Wala na bang ibang kulay sa akin? Pero pink ang dila ko, haha. Kaya huwag mong gamitin ang nakikita mong ibabaw. Para tukuyin ang buong mundo. Ikaw ang pinakamayaman sa society. Ang panganay na anak ng pamilya Gu. Mula pagkabata, lahat ay umiikot sa iyo. Walang nagtangkang sumuway sa iyo. Iniisip mo na lahat ay may hinihingi sa iyo. Pero, sa mundong ito, maraming tao ang nagmamahal sa iyo. Tulad ng iyong kapatid na babae at lalaki, si Lola Gu. Sila ay napakabubuting tao. Hindi ba sila ang kulay ng mundo? Huwag mong tanggihan ang kabutihan ng iba. Dahil lang sa nakita mong masama ang ilan. Sa huli, may araw at may gabi sa mundo. May kabutihan at may kasamaan. Meng Shui, ang masama ulit ay hindi ang buong mundo. Hindi mo dapat silang gamitin para tanggihan ang lahat ng tao sa mundo. Kihua. Bakit ngayon ko lang napansin na medyo cute ka rin pala? Anong ginagawa mo? Sabihin ko sa iyo, puro employer-employee lang ang relasyon natin. Huwag mo ako lokohin at saka huwag mong kalimutan ang sahod ko. At ang 1 milyong bonus ko. Kahit mahilig ako sa pera. Hindi ko gagawin ang ganitong bagay. Anong bagay? Yung bagay na yun. Kihua, ang tanga mo. Kung natulungan mo akong makuha ito, hindi ka ba magiging asawa ng panganay na Gu? Hindi mo na kailangan mag-alala sa 1 o 2 milyon. Sa oras na yon, ikaw na ang asawa ng pinakamayaman sa society. May pera kang hindi mauubos sa buong buhay mo. Maraming milyon ba? Marami, napakarami. Pwede naman siguro. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Salamat, Kihua. Funking, ito yung listahan ng mga detalye na nahanap ni Kihua. Ikaw bahala. Boss, itong si Kuihua. Huwag kang mag-alala, sarili natin yan. Gets ka na. Kakatawag lang ng channel, dumating na yung gown. Sabi dalhin mo raw si Mrs. para magsukat. Gusto mo ba ipa-cancel? Bakit ko ipa-cancel?
Di ba hindi na itutuloy yung kasal mo kay Meng Shuye? Samahan mo ako. Ha? Kuya, seryoso ka ba? Ako magsusukat. Mas maganda katawan ko kaysa kay Meng Shuye. Di naman tama yung sukat pag ako nag-try. Base sa sukat mo, tigil mo yan, tara na. Hiwa. Subukan mo na. Sandan mo ako. Ginonggo, tapos na magbihis si Mrs. Sundan Montag ako, dito po tayo. Mrs., parang talagang para sa inyo ginawa yung damit na ito. Sobrang bagay talaga. Mrs., napakaganda ng katawan ninyo. Yung gown na ito, talagang bagay na bagay sa inyo. Jingqian, tingnan mo, maganda ba ako sa damit na ito? Ang ganda, sobrang ganda. Boss Gu, meron pa kaming isang set. Kasama nung gown, yung suit para sa lalaki. Gusto mo ba tingnan? O CJ. Sundan Montag na ako. Ete, tinanggal na yung mga trabaho ko sa taas. Kahit di pa ako sinasabihang umalis, parang malapit na. Pakiusap, kausapin mo si kuya para sa akin. Sige na. Baka normal lang yung adjustment sa negosyo, wag mo masyadong isipin. Uwi ako, tatanungin ko para sa iyo. Ha? Sinong nagsabi sa'yo na isuot yan? Alam mo ba kung gaano kamahal yung bestidang yan? Tumayo ka, tanggalin mo agad yan. Ano ba? Pakiusap, huwag mong istorbohin ang aming iyay. Kung ganito ka pa, tatawagin ko na ang seguridad. Bulag KBA? Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Ang asawa ng presidente ng Gujingchan ng Gu Corporation. Hindi mo lang tinulungan ang iba. Pinasuot mo pa ang damit ni Boss Gu kay iba. Tama na, Mrs. Gu. Tumigil ka na ba? Ang laki ng galit mo. Hindi ka natatakot maapektuhan ang bata sa tiyan mo. At saka, subukan mo gamitin ang maliit mong utak. Isipin mo kung bakit ako nandito. Ah, Kui Hua. Okay lang sa akin na agawin mo ang lalaki ko. Ngayon pati damit ko kukunin mo. Gujingtian. Boss Gu. Ate, alis na ako. Meng Shuye. Jingtian. Okay ka lang. May sugat ako, tingnan mo. Bakit? Mag-sorry ka. Bakit? Bakit siya? Sabi ko mag-sorry ka. Pasensya na. Lakasan mo. Pasensya na. Okay na? Okay na, halika tingnan ko. Ang gulo ng mayayaman. Okay ka lang. 2-1, wag mong subukan na mag-isa ka. Hintay mo. Mrs., ayusin ka o ulit ang make-up Montag. Salamat, tingnan mo rin kung may sira ang gown ko. Oo, dito. Si Awang, itapon mo ang gamit ni Meng Shuye. Si Meng Shuye. Palitan ng electronic lock at i-text sa akin.
Kapag bumalik siya, palabasin mo agad. Ito ang damit ko. Ano ang gusto ninyong gawin? Miss Meng, hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Ano ba ang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ka pa ba natuto sa huli mong pagkakamali? Miss Meng, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Kung magwawala ka pa dito, tatawag ako ng guard. Miss Meng, ang Diyos ang nakakakita ng ginagawa mo. Kapag masyado kang gumagawa ng masama, babalik sa iyo ang karma. Umuwi ka na lang kung saan ka nang galing. You, basura. Hindi mo kayang pantayan si At Kuihua. Aray, Lumayas ka dahil sa sarili mong kasalanan. Lao Meng. Tingnan mo ang masamang ideya na pinagsasabi mo. Pinapaalis na ako sa pamilya Good dahil sa'yo. Ilang taon na naming pinaghandaan ito. Isang araw lang, nawala lahat ng tauhan natin sa Gu Corporation. Saan ba nagkamali? Sino ba talaga itong si Kuihua? Katulong lang yan. Anong pinagsasasabi mo? Imposible. Hindi pwedeng katulong lang siya. Lagi siyang involved sa lahat ng nangyayari. Pwedeng sabihin na siya lang mag-isa. Ang sumira sa lahat ng plano natin. Kailangan nating patayin si Kuihua. Kung hindi, wala tayong magagawa. Anak, magkano pa natitirang pera mo? Pinutulan ako ni Gujinchan ng credit card. 2 milyon na lang natira. Sapat na yang 2 milyon. Tapusin na natin siya. HMP. Tay, hindi mo ibig sabihin na Naasikaso na lahat ng nasa listahan. Lahat, boss. Walang nakaligtas. Hindi pumasok si Kihua ngayon. Vala. Hoy Xiaowang, nasa bahay ba si Kihua? Umalis ng 8 ng umaga. Sige, alam ko na. Funking, i-track mo ang cellphone ni Kihua. Siege, boss. Kuya, di BA dapat patay na yung employer? Bakit hindi na lang natin siya patayin at itapon sa ilog? Ano BA, yang pagtatali montag PA? Hoy, tol, mamamatay ka rin naman. Ang tagal ko nang hindi nakakapagsaya. Kuya, pwede BA, pakizaya montag naman ako? NASA Abandoned Factory ang boss. Bakit siya pupunta sa Abandon Factory? May mali. Hala, bilis, sumama ka sa akin. Huwag kang kikilos. Kapag gumalaw ka, lalo lang gigil ang tropa ko. Hehe, tama, yan. Hahaha, sabi ka OSIO eh. Kahit ano pa ang sabihin ngayon, kailangan kitang gawin ng kuya. Hahaha, halika. Halikan mo ako ng 2 beses. Nag-astig ka PA, ha? Masaya ka na ngayon? Hahaha. Lumalaban ka pa. Gusto mo ba akong saktan? Ikaf. Kihua, Alam mo ba, sa sandaling iyon, natakot ako na baka mamatay ako. Pero mas natakot ako na hindi na kita makikita muli. Kihua. Sino ba ang kinainisan mo? Alam mo ba? Kung ilang minuto pa ang lumipas, wala ka na. Okay ka lang ba? Mga sugat mo. Okay lang, nagbibiro lang ako.
Sino ba ang maaari kong kainisan? Ikaw na lang ang mag-isip kung sino ang kinainisan mo. Si Meng Shuye, wala siyang ganong utak. Siguro ang tatay niya ang gumawa nito. Talagang dapat mamatay si Fang Qing. Gets? Ano? May iba ka pang tanong? Ang boss ngayon ay ang pangalawang pagtanggap ng kasal ng batang master. Si Gu Shaoqin ay ikakasal ngayon. Ano? Eh, ang pangalan niya si Gok Singru. Ngayon ba siya uwi ng bansa? ZMS? Hui Hua. Uwi nga ngayon ang panganay. Dapat ako ang magsundo sa kanya sa airport. Pero may biglang nangyari. Ang malaking babae ay dapat pumunta sa house hotel upang hanapin ang ikalawang batang master mismo. Bilisan mo, iligtas si Guru Oxing. Bilisan mo, yun si Shenqian. Bilisan mo. Ate, nakita na rin tayo. Halos 5 taon na tayong hindi nakita. Sa wakas mayroon kaming ikatlong henerasyon ng pamilya. Siguradong masaya ang mga magulang natin sa langit. Kaya ikaw at si Jintian, magmadali kayo. Ang pagpapatuloy ng pamilya natin ay malaking bagay. Kian, may malaking problema. Kanina lang. Pumasok si Gu Shaoqin sa hotel kasama ang isang buntis na maganda. Ang close nila. Baka naman, nagluloko ang Shekin Montag. At nabuntis pa niya, ay sesend ko sa iyo ang video. Ano? Tulungan mo akong bantayan sila. Kailangan talaga siyang patayin. Baka nagluloko si Shekin. Nasa hotel na ito yung kabit. Tara, samahan mo akong hulihin sila. Hindi pa dumating yung Kuya Montag? Medyo busy yung kuya Kao. Darating yun. Ate, may gagawin pa ako. Mauna na ako. Sa kasal na lang. Tandaan mo, magsalita ka sa entablado. Walang problema. Marami akong regalo para sa hipag ko. Malapit na, tawagan mo na lang ako. Hindi ko na malayan, ikakasal na pala yung bunso. Bye-bye. Nant Adaya KSA harap KO. Yung bata sa tiyan mo, kay Shaoqin ba? Akala mo makakapalit ka sa akin dahil buntis ka? Bye-bye. Tian, tingnan mo. Babae, nang agaw ka ng asawa ng iba. Karapat dapat kang mamatay, suntukan natin. Tigil na. Ikaw, SI Shinchen? Alam Montag pala kung sino ako. Mukhang marami kang alam a. Ako ang ate ni Gu Shekin. Ate ni Shekin. HMP, matagal na kami ni Shekin. Wala akong narinig na may et siya. Kabit ka, nagpapanggap ka pang et ni Shaoqin. Niloloko Montag ako. Patayin natin siya. Huwag na. Tigil na. Buntis ako. Hindi niyo pwedeng gawin to pag nalaman ni Shaoqin. Hindi niya kayo pababayaan. AME, Kian malapit na. Kailangan na nating pumunta sa reception. Ano gagawin natin sa kabit na to? Dalhin natin siya sa reception. Ipakita natin sa lahat ang babaeng to nang akit sa lalaki ko. Oo. Bitawan niyo ako. Kian, ano nangyayari? Ano ginagawa Montag? Kabit to ni Gu Shekin. Tinatago niya sa hotel. Nahuli namin. Ano? Kabit ni Shekin? Ang lakas ng loob mo. Mukhang may anak na sila. Hindi ako ang kabit.
Ako si Xiaoqin. HMP. Bakit itong kabit nagwawala sa kasal ng iba? Anak ko. Mga mamamatay tao kayo. Pakiusap, tumawag kayo ng 120. Kian, ito yung nasa kwarto ng kabit. Siguro regalo ni Xiaoqin sa kanya. For Story Villa S.A. Thompson Riviera. Naku, Stand Alone Villa S.A. Thompson Riviera. Ang pinakamura ay higit sa 100 milyon. Grabe, talagang pinapaboran ni Xiaoqin ang kabit niya. May Suzy PANG Bentley. Anak. Xiaoqin, parang hindi ka pa binigyan ng ganito kamahal na regalo. Di ba? Bye-bye. Akala mo pagbuntis mo, magiging MRS gu ka na? Sasabihin ko sa'yo, ang posisyong ito ay para lang sa akin. Mamtay ka na. Bye-bye. Shenqian, kapag may nangyari sa kapatid ko, gaganti ako sa buong angkan mo. Hala. Dumating na si Gu Jingqian kasama ng mga tauhan. Anong gagawin natin? Dumating na ang leader ng Gu family. Siguradong dadalo siya sa kasal mo at ni Xiaoqin. Huwag muna pag-usapan ang kabit. Unahin nating kontrolin ang Gu family. Kapag naging MRS Gu ka na, saka mo pagtutuunan si Xiaoqin. Ngayon, ituloy muna natin ang kasal. MGA Tauhon. Itabi niyo ang babaeng ito sa ilalim ng mesa. Baka madumihan ang paningin ng boss. Boss, dumating ka na. Magandang araw, boss ko. Ako ang nanay ni Kian. Boss, anong hinahanap mo? Kakaiba, wala rito si ate. Ano to? Bakit may dugo? Ayun. Kanina may nabasag na bote ng red wine. Hindi pa namin nalinis. Boss Gu, huwag mo nang pansinin ang mga detalye. Boss, hindi ka ba dumarating para sa kasal ko at ni Xiaoqin? Bakit ang sama ng tingin mo? Akala ng iba, nandito ka para agawin ang nobya. Hehe. Tatanungin kita ulit. Saan mo itinago ang ate ko? Fangqin. Hindi naman talaga siya ang babaeng heres ng pamilya Gu. Hanapin mo. Ate, nandito ang boss mo. Dalhin mo agad sa ospital. Ay lockdown ang lugar, walang dapat makaalis. Xiaoqin, bibigyan kita ng 5 minuto. Pumunta ka ngayon din sa kasalan. Yung villa na regalo sa'yo ng ate ko. Sa titulo ng bahay na to. Pangalan mo lang ang nakalagay, Shenqian, bulag ka ba? Ma, hindi mo ba sinabi na regalo ito ni Xiaoqin sa babaeng yon? Kuya, tiyak na may malaking pagkakamali dito, kung hindi ako. Boss Gu, huwag mong saktan ang anak ko. Ako ang may kasalanan. Ito, tiyak na pagkakamali lang ito. Boss Gu, ay naku, pag-akamali lang tu. Matanda na ang ate ko para manganak. Hirap na hirap siyang magkaanak, tapos pinagpapatayin niyo ang sanggol niya. Pagkakamali lang din ba yon? Ako si Gu Jingqian, ngayon ko lang sasabihin. Lahat ng nanakit sa ate ko, hindi ko palalampasin ang kahit isa sa inyo. Hahaha, boss Gu. Dahil kasal ngayon ng pangalawang anak ng pamilya Gu.
Bakit pa natin gagawing masyadong masahol ito? Sa tingin mo matutuloy pa ang kasal? Kuya, alam ko na ang nangyari. Kumusta na ang ate? Lumuhod ka. Nag-miscarriage siya, malapit ng mamatay. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko sinunod ang sinabi mo. Ako ang nagpumilit na pakasalan si Shenkian. Alam mo na ang nangyari. Ikaw na ang bahala dito. Shenkian, Bakit hindi mo ako tinawagan para kumpirmahin? Shekin. Mahal na mahal kita kaya. Natatakot akong mawala ka. Kaya nagkamali ako sa ate mo. Hindi rin naman ako. Ate ka, yon. Ang babaeng nagpalaki sa amin ni Kuya. Ang heres ng pamilya Gu. Ang lakas ng loob mo. Zeno PA? Sino pa ang kasali? Tumayo kayo ngayon din. Lahat ng pamilya Shen ay sinaktan. At 2 abay. Sabay-sabay nilang hinila ang et ko. Itago ang dalagang mayaman sa loob ng mesa. Wala nang ibang kasali. Ipinapahayag ko na ang kasal ng pamilya Gu ay kinansela. Wala nang kinalaman ang pamilya Shen sa pamilya Gu. Tapos na ang pamilya Shen. Mga tanga sila. Nawala na ang yamang nasa kamay. Umalis na kayong lahat. At Roxing. Ang mga masasamang tao ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Kasalanan ko ito kung sinabi ko lang kay Jintian ng mas maaga. Hindi sana ito nangyari. 8. Ang mga masasamang tao ay naalis na. Ate, okay na. Basta't ligtas ka, okay na. Kasalanan ni Xiaoqin. Binabalaan na ako ni Kuya. Huwag mo nang sabihin. Tapos na ito. Si Xiaoqin, pagkatapos ng pangyayaring ito, ay naging mas mature. Dapat tayong magpatuloy sa buhay. Jixet, ate, hindi pa rin siya makabangon. Naniniwala ako sa kanya. Mas matatag siya kaysa sa akin at kay Xiaoqin. Eh yung mag-amang Meng Shuye. Naayos na rin si Fang Qing. Ibig sabihin, lahat ng problema ay nalutas na. Tanungin mo ang sarili mo, may iba ka pang krisis. Bakit ako ang tinatanong? Hindi naman ako scriptwriter. Gu, tanga, mahal kita. Kuihua, mahal din kita. Jing Shen. May sasabihin akong sikreto, ano? Pwede kong marinig ang iniisip mo, ano? Sasabihin ko rin sa iyo ang isang sikreto. Sabihin mo. Pwede ko ring marinig ang iniisip mo. Haha, alam ko. Kailan mo nalaman? Itset, hulaan mo.